Yes, Kabimers, magandang buhay muli sa ating lahat, Kabimers. Welcome back again to my channel, to my vlog. It's me, Bim Solen again, Kabimers. Today, Kabimers, ang ating topic for today is yung different kinds of sick or illness, iba't ibang klase ng karamdaman, sa ating na tayong mga tao, Kabimers. Ano ba yung sick, kumbaga sakit sa Tagalog, or illness, karamdaman? Ano ba yung opposite ng sick? Is yung healthy, pag wala kang sakit, di healthy ka, wala kang ano. So, Kabimers, ano-ano ba yung mga iba't ibang klase ng sakit, Kabimers, merong physical daw na sakit, na physical, yung ating katawan. Meron ding psychological or mental illness, yung ating pag-iisip sa ang ating utak, sakit ng ating isip, meron ding sakit sa yung sinasabi nilang financial sickness, or kaya yung sakit sa bulsa, sakit sa pera, at higit sa lahat, Kabimers, yung sakit na spiritual, So, marami palang klase ang sakit, Kabimers, Maraming iba't ibang klase at iba't ibang dahilan at iba't ibang kagamutan din ng mga sakit, Kabimers. Kabimers, unahin natin yung physical na sakit, physical na karamdaman, maraming klase ang sakit ng physical, Nandun yung pamula sa ulo, yung headache, migraine. Nandun yung brain tumor, kahit yung cancer, isa din yun sa sakit sa ating physical, Pag merong toothache, merong thyroid, merong heart failure, merong liver problems, kidney problems, sa ovary, mga babae, sa lalaki, yung mga prostate, rheuma, arthritis, diabetes, iba't ibang klase ng karamdamang physical, Kabimers. Mga rashes, allergy, mga parts, isa din yun sa physical sickness or illness. So yun, Kabimers, maraming klase ang ating physical na karamdaman, nandun yung masakit yung ating mga balakang, ating mga likod, lalo na pag nagkaedad, ang daming lumalabas na mga sakit, kaya tendency, ang daming maintenance, Physical na karamdaman, Kabimers, lalo ngayon, sa pandemya, kinakatakutan natin yung COVID, yung virus. Kasi physical na karamdaman natin, inaatake din yan, magkakaroon tayo ng flu, ng ubo, ng sipon, which is yung katawan natin, physically ang naaapektuhan. Ano naman, Kabimers, yung karamdaman or sakit ng isang tinatawag nating psychological or mental illness, Kabimers? Ito din ay hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin sa ating sarili, sa ating buhay. Ano-ano ang mga karamdamang mentally or psychologically. Hirap ng Bisaya pag nagtagalog, Ang sakit ng psychological or mental illness, Kabimers, is yung example nun is yung mga mood disorders, Yung tao minsan moody, iba't ibang klase ng mood, anxiety, depression, sakit din yung para sa sa psychological, yung personal emotions natin na minsan hindi natin nakokontrol, psychotic, dami pa ng problema, eating disorder, akala ko hindi yung problema, yung sobrang kang kain, yung mga trauma, yung anorexia, adjustment sa yung hirap siya mag-adjust, acute stress, sleep disorder, maraming tao ngayon ang hindi masyadong nakakatulog, sa sobrang kaiisip, mga yung sabi nilang insomnia, ang daming palang klase ng sakit na tinatawag natin na psychological problems. Bipolar, Kabimers, isa din pala yun, yung panic, yung fear, yung sobrang takot natin, isa din yun pala sa mga psychological problems natin, Kabimers, autism, may mga autism na mga tao, hyperactivity, yung may taong hyper, batang hyper, kadalasan sa bata ko naririnig yung hyper, ignoring, replacing, yung dalita yung palitan, ng mahal natin sa buhay, yung cheating, yung pinagtaksilan tayo ng tao, pinagkatiwalaan natin, minahal natin, insulting, yung ininsulto ka ng tao, napagsalitaan tayo ng hindi maganda sa kapwa ng kapwa natin, ang salita
ay nakakamatay, no? Pero ang physical na sakit, pwede pang gumaling. Bullying, no? Ang dami ngayong mga bully. Kahit saan may mga bully. Hindi nawawala ang bully. Kahit akala natin mga bata lang ang may bully, hindi pala, pati pala mga matatanda, nagkakabulihan din. Unforgiving, yung hindi tayo mahilig magpatawad sa kapwa natin, no? Mapagtanim tayo ng galit, kinikimkim natin yung galit sa ating mga puso. Hindi natin basta-basta nakakalimutan. So yun yung mga sample ng mga sakit ng psychological kabimers or mental illness. So pupunta naman tayo kabimers sa financial illness, no? Yung problema sa pera, no? Marami ang nagkakaproblema ngayon sa pera. Kahit ako problema sa pera, no? Pero siyempre hindi ko yun talaga iniintindi kasi kakaroon ako ng psychological problem noon. Financial sickness kabimers is yung no, sakit sa bulsa, no? Ang sahod natin madaling gastusin pero mahirap kitain, no? Kalain mo 15 days halos mong hahanapin yun, pagtatrabahuan mo, pagpapaguran mo, tapos pagagastusin mo minsan wala pang isang araw, no? Ang mahirap din sa financial success sickness kabimers is yung itong mag-asawang si Judith at saka si Bill, no? Pag lagi yun pumupunta sa bahay natin, yung si Judith at saka si Bill, no? Yung mga bill ng tubig, ng kuryente, ng internet, ng credit card, yun. Sakit din yun, kabimers, sakit sa ulo at sa bulsa. Yung mga taong may mahilig pumunta sa London, no? Loan doon, loan dito, no? Kaliwat kanan ang loan. Sa ngayon, kabimers, marami tayong financial sickness, no? Lalo ngayon sa pandemya. Maraming mga trabaho, mga taong nawala ng trabaho, mga negosyo na nagsara, lalo na pag hindi naman essential, no? Sinasara mo na pansamantala, no? So, isa rin yun sa magkukos ng financial sickness kabimers. Mga OFW ngayon, pinapauwi ng mga amo nila sa ibang bansa, no? Ang hirap nang bumalik sa ibang bansa. Ang hirap din maghanap ng trabaho dito sa ating sa Pilipinas. So, nakakapagbigay din yun ng financial sickness kabimers, yung kawalan ng trabaho. Financial sickness din kabimers ay nakakapagbigay din minsan ng conflict sa tao, no? Sa pamilya. Nagiging dahilan din kaya minsan ang tao ay may nagiging ganid, no? May mga taong sobrang paghahabol sa pera, hindi makontento. Minsan may alam natin may mga corrupt, no? Sa government, sa private sectors, sa mga private companies, no? Hindi nawawala yung corrupt, no? Minsan din ang pera hindi rin maganda, no? Lalo na pag tayo ay tayo na yung pagugulungin ng pera, no? So yun kabimers yung mga examples ng financial sickness. So ngayon pupunta na naman tayo sa spiritual sickness or illness mga kabimers. Kabimers, ano-ano naman tong mga sakit ng spiritual, sakit ng ating kaluluwa kabimers. Ito kabimers yung mga sakit ng kaluluwa, no? Yung mga iba't ibang klase ng kasalanan, no? Lahat ng kasalanan ay sakit ng ating kaluluwa, no? Yung kasalanan ay ugat ng problema ng lahat ng tao sa buong mundo, no? Hindi lang sa ating bansa o sa ibang bansa, no? Ang problema din sa spiritual sickness is yung lack of faith, no? Yung unbelief, kulang ka sa pananampalataya sa ating Panginoon, no? Yung hindi tayo mapagpatawad, yung pride, no? Isa yan sa pwedeng sakit sa ating kaluluwa kabimers. Yun nga, yung pride is cancer of the soul, no? Kasi pag pumasok ngayon sa atin, sa ating puso, wala, kahit anong galing mo, tibag na yung pagkatao mo. Spiritual sickness kabimers is yung galit, no? Yung resentment, no? Yung hatred, yung inggit, no? Isa pala yun sa mga sakit ng ating kaluluwa, no? Yung great pretender ka, no? Na feeling mo alam mo lahat, no? Yung hindi mo inaamin yung ating mga pagkukulang, ang ating kahinaan, no? Yung mahilig tayong manisi sa ating kapwa, blame, no? Mahilig tayong magturo sa ating kapwa ng mga butas, no? Butas ng mga kasalanan, no? Instead na aminin natin o is mahilig pa tayong magturo, no? sa
kasalanan ng ating kapwa. Mas nakikita pa natin yung puwing dumi ng ating kapwa kaysa sarili nating mga dumi sa ating mata, kabimers. Spiritual sickness, kabimers, is yung halos wala ng ang tao, no? Yung soul loss, yung kaluluwa niya parang natutulog na lang, no? Parang nagiging manhid na lang. Yung apathy, yung tayo ngayon madalas, yung apathy, yung halimbawa ng apathy is yung si Lazaro at saka yung mayaman, no? Na si Lazaro nandoon lang nakaupo sa ilalim ng mesa ng mayaman na tao. Pero yung mayaman, hindi naman niya pinapaalis si Lazaro. No, yun yung apathy. Wala siyang pakialam. Hindi naman niya pinapagalitan. Wala na siyang pakialam. Basta nandun lang. Yun pala yung apathy, kabimers, yung naging manhid tayo, no? Yung nakikita na natin yung ating kapwa na naghihirap. Hanggang salita na lang tayo nakakaawa. Pero kulang tayo sa gawa. No? Ang hirap pala ng apathy. Irritation, isa din yun sa example ng spiritual sickness. Quick-tempered, no? Yung madaling magalit. Walang peace of mind. Mayabang, no? Yung self-pity, isa din pala yun sa spiritual sickness, no? Yung talagang yung sarili mo, ang tingin mo down na down ka, no? Disobedience, kabimers, isa din pala yun sa spiritual sickness, no? Yung kahit dito tayo sa mundo, no, hindi tayo nasunod sa batas na tinatag ng ating gobyerno. Sa bahay natin may batas, no? Tayong mga anak may batas ng ating magulang. Pag hindi natin sinusunod yun, no, disobedience ay sakit din pala yun sa ating kaluluwa at pagkatao. Lack of sympathy, no? Yung bang kulang tayo, kulang na tayo ngayon sa sympathy ng ating kapwa, no? Lalo ngayon COVID, ako napapansin ko personally, yung kahit pamilya mo, pag may positive siya, hindi mo siya pwedeng lapitan para i-comfort kasi tatakot tayo na mahawa din, no? Tendency hanggang tingin at hanggang awa na lang tayo sa kapwa natin. Kadamutan, kabimers, no? Yung hindi ka nag-share ng mga blessings mo sa kapwa mo. Spiritual sickness din yun. Yung lack of prayer, isa din yun sa pinakamatinding sakit sa ating kaluluwa, no? Yung hindi tayo masyadong nagdarasal, no? Minsan natutulog na lang tayo, hindi man lang tayo nakapagdasal. Pagkagising natin, diretso na tayo sa gawain, hindi naman tayo halos nakapagdasal, hindi man lang tayo halos nakapagpasalamat. Isa din pala yun, kabimers, sa spiritual sickness. Busyness, no? Sobrang busy sa material na mga bagay, mga gawain, no? Na pinagkabalahan natin sa mundong to, na pag namatay tayo, wala naman tayong madadala, no? Nilaan natin yung ating oras, panahon doon sa trabaho natin, no? Pero pag nagsimba tayo, halos napakadalang. Kung magsimba man, pag meron na siguro matinding problema, no? Saka lang magsisimba, saka lang magdarasal. Sign of spiritual sickness din yun, kabimers. So yun, kabimers, ang mga iba't ibang klase ng sakit, no? Iba't ibang tawag, iba't ibang pangalan ng mga sakit. At ngayon, kabimers, ito naman yung dahilan kung bakit may mga sakit tayo. Unahin natin sa physical. Siguro sa physical, dahil minsan abusado tayo sa ating katawan, no? Sa pagkain, hindi tayo nag-dieta, hindi tayo nagkukontrol. Kaya nagkakasakit tayo sa physical. Psychological, mentally, minsan naman sobra tayong nag-iisip, no? Yan, kaya minsan yung trauma, hirap tayong mag-move on, no? Hindi tayo nakakapag-let go agad. Isa din yun, kaya nagkukos ng psychological at mentally sickness or illness natin, kabimers, no? Sobra tayong stress, sobra nating pinoproblema yung mga nangyayari. Yung financial sickness, yung siguro bawasan natin yung kaya tayo may sakit noon dahil minsan yung paggagastos natin sa pera hindi maganda, at saka mahilig tayo minsan magwawaldas, no? Masarap naman kasi talaga magwaldas ng pera. Ayun, kabimers, kaya may financial sickness. At sa spiritual sickness naman, kabimers, kung bakit tayo may sakit ng ganun, hindi naman natin iba masisi dahil yung iba ay nalayo na sa Panginoon, no? Kumbaga yung Panginoon sa puso natin, hindi na natin sila nawawala na tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng spiritual sickness. So, ano ba ang kagamutan ng lahat ng ito, kabimers? Mula sa physical, no? Kagamutan. Kagamutan ng physical, pag may karamdaman ka, pumunta ka sa doktor, magpa-check up ka, humingi ka ng gamot, inumin mo yung gamot, sundin mo yung payo ng doktor para tayo gumaling sa ating physical na karamdaman. Sa ating psychological at mental illness, no? Pupunta tayo sa psychiatrist, mapa-check up tayo, para naman tayo ay matingnan, para malaman yung ating karamdaman at para maggumaling, no? At punta sa kagamot naman ng financial sickness,
Kasi bawasan natin yung ating pagwawaldas, no? Matuto tayong magtipid at try natin kabimers mag-tithes, no? Sa simbahan, kung may community ka, 10% o wag na lang 10%, at least practice natin magbigay, no? Mag-share ng ating blessings para mas abundant pa tayo kabimers. Sa spiritual sickness naman, paano natin pagalingin, no? Madali lang kabimers, bumalik tayo sa Panginoon, no? Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikdan natin ating mga kasalanan, magbago tayo, mag-decide tayong magbago, no? At maging banal para lahat yun ng ating mga spiritual sickness ay unti-unting mawala, hindi naman instant. In a process, mawawala yung ating spiritual sickness, no? Hindi tayo parang zombie na buhay nga pero wala namang kaluluwa. So ayun kabimers, pagkakaroon ng Panginoon natin sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay, sa ating pamilya, lahat yun pag meron ka, wala kang sakit physically, wala kang sakit mentally, wala kang sakit financially at spiritually. Lahat okay, lahat smooth pag si Lord yung nagiging sentro ng ating buhay, kabimers. So yun muna kabimers, ang aking vlog, ang aking topic for this day. Thank you for watching. If you're watching this, sa mga subscribers ko pala, thank you. Kahit pa paano, salamat at nawa may natutunan kayo sa aking vlog, no? At naway, patuloy po tayong mag-ingat kabimers, no? Patuloy po tayong magdasal sa lahat po ng oras. At see you my next vlog kabimers. And thank you for watching again and ingat po.